Hello, magandang hapon po. Kumusta na po kayong lahat? Mainit na mainit ang issue ng impeachment case ni Sara Duterte. Ano po? Pati po ang Aglipayan Church, si Bishop Alvin Valera is nagre-request kay Sara Duterte na ang sabi niya nga, we want to hear the truth, no? Sabi niya, gusto nilang marinig ang katotohanan at gusto nilang humarap si Sara Duterte sa impeachment case na ito. Pero tila talaga ang pakikipagmatigasan ni Sara Duterte sa ating mga mambabatas ay pagpapakita lang ito na bukod sa pag-iwas sa kanyang mga pananagutan na sagutin ang lahat, no? Ay ginawa niya pa ang maglayas, maglakwatsa kaysa harapin ito. At malabo na talagang humarap si Sara Duterte sapagkat ipit na ipit siya dito eh. Marami siyang dapat sagutin, no? Alam niyo mga kapatid, natural lang kasi na mabuksan ang lahat ng kayamanan ni Sara Duterte kung saan ang gagaling sapagkat siya po ay umupo ng ilang taon lalo na sa Davao na halos naging hawak na nila sa leeg ang lahat ng taga Davao, no? Mula siya ay naging mayor, mula nang ang mga Duterte ay maghari sa Davao, talagang kailangang maimbestigahan sapagkat ang gobyerno po, ang gobyernong tinatawag ay pamahalaan ng Pilipinas na pinamahalaan ng mga Duterte. Ang LGU ng Davao ay isang pamahalaan ng Davao na pinamahalaan ng mga Duterte na hindi makapalag sa kanilang mga ginagawang panggigipit, pananakot, mga pagpatay at higit sa lahat sa nababalita na di umano ay drug lord ang mga Duterte. So, sino nga ba ang lalaban? Sino nga ba ang mag-iingay sa pagkakataon na ang buhay nila ay namimiligro? Di po ba? So, talagang kahit po ang ating mga churches ay nagtatanong, no? O nagre-request na humarap si Sara Duterte para harapin ang impeachment case niya at sabihin ang buong katotohanan. Ganyan po ang taong may itinatago. Lahat ay gagawin, wag lang harapin ang kanyang kasalanan. So, dito naman po kay Robin Padilla, no? Ang sabi niya nga kay Bato de la Rosa, magtago ka na para makaiwas ka sa paghuli sa'yo ng taga-ICC. Ibig po sabihin, si Robin Padilla ay isang konsentidor. Robin Padilla, anong nangyari sa iyo? Ang sabi po nila, sumusunod lang siya sa batas, no? Sumusunod sila sa konstitusyon. At si Robin Padilla ay namin niya na siya ay nakulong at siya ay naniniwala sa batas. Pero bakit mo pinatatakas si Bato de la Rosa? Ikaw ba talaga ay walang utak, Robin Padilla? Ikaw ba talaga ay isang konsentidor sa mali? Anong klasik ang tao? Anong klasik ang Pilipino? Bakit kailangan mong konsinti ng isang tao na pwede mo namang iligtas sa tuluyang pagkakasadlak sa kanyang mga pagkakasala? Alam mo ba ang ginagawa mo? Lalo mong inilulubog sa impyerno si Bato de la Rosa sa pagkonsinti mo sa kanya. Maano bang i-advise mo? Na siya'y sumuko na lang, harapin, at kung ano ang kasapitan ay tanggapin, dahil kung mapapatunayan, di totoo na siya ay sangkot sa patayan ni Rodrigo Duterte. Excuse po. Kung paharapin mo si Bato de la Rosa, mailalabas niya ang tunay niyang naiintindihan at nalalaman sa naging pakana ni Rodrigo Duterte. Yang mga kinakampihan mo, Robin Padilla, si Sara Duterte, sama na natin si Amy Marcos, sama na natin si Jinggoy Estrada, sama na natin si Alan Peter Cayetano, naiisa lang naman ang inyong mga pinagsasabi. Nang sabi nyo nga,
Kayo ay sumusunod lang sa konstitusyon. Sinasabi nyo, kayo ay mga taga-oppose. Wow! Ah? So, i-oppose nyo ang impeachment case ni Sara Duterte. Bakit kayo nagkaganyan? Anong nangyari sa inyong mga utak? Dati, tinitingala ng taong bayan ang bawat umuupo sa gobyerno. Dahil iniisip ng taong bayan na sila ang mamamahala ng pamahalaang ito ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Pero paano pa ngayon magtitiwala ang taong bayan sa mga ganyang klase niyong pagkatao? Bukod sa mga bobo, mga tanga, bukod sa mga tanga at bobo, naging mga pasaway kayo, naging makademonyo, makasatanas ang inyong mga utak. Anong klase kayong mga tao na pinagkatiwalaan ng mga bumoto sa inyo na kayo ay mamahala sa kapakanan ng bayan, sa kapakanan ng mamamayan, sa kapakanan ng mga kabataan? Ano ang makukuha sa inyo ng mga taong ito na hindi man kayo ibinoto ay hinayaan kayo diyang umupo sapagkat wala ng laban ang mga mamamayan na magreklamo na kayo ay patalsikin sa upuan sapagkat hindi man kayo ibinoto, kayo ay pilit na umupo dyan pagkatapos ganito ang inyong gagawin. No, kasuklam-suklam na kayo, Robin. Yung katangahan, Robin. Bakit ka naging tanga? Hindi mo na inisip ang kapakanan ng pamilya mo, ang mga anak mo, na nagkaroon sila ng tatay na tanga, na hindi maipagmamalaki kahit naging senador ng gobyerno. No? Maawa ka naman. I-guide mo naman ang tama. Kahit yung pamilya mo lang, i-guide mo sa tama. Hindi sa ganyang klase ng pagiging senador mo. Na naging bobo at tanga ka. No? Nakakahiya ka. Nakakahiya kayo. Oo. Hindi man nakikialam ang pamilya nyo sa mga batikos sa inyo. Pero, malamang nahihiya sila. No? Ikaw, Cayetano, sa pagiging dynastiya nyo, umaayaw na rin yung kapatid mo, pero sige ka pa rin. Ikaw naman, Amy Marcos. No? Hindi mo na binigyan ng kahiyan yung pamilya Marcos. Bakit kayo ang bobobo nyo? Ito si Jinggoy Estrada. Pinalaya ka na't lahat ni Duterte. Umulit ka na naman sa pagiging magnanakaw. Anong klase kayo? Wala nang pag-asa ang bansa kung mananatili kayo sa gobyerno. Dapat sa inyo tinutuldukan na. Dapat sa inyo pinapatalsik na. Dapat sa inyo tapusin nyo na lamang ang termino nyo at magsilayas na kayo. Wala kayong mga kwenta. Wala talaga. Sayang. Sayang yung mga pangalan nyo na dinadala. No? Basang-basa, sirang-sira sa mamamayang Pilipino. Mga walang kwenta. No? Bakit kayo nagkaganyanan? Dahil lang sa pagkapit nyo kay Rodrigo Duterte. Mga naging tanga at bobo kayo. No? Yun eh. Ganun yun eh.